Maligayang pagdating sa ating aralin tungkol sa sinaunang barangay ng Pilipinas. Bago natin tuklasin ang mayamang kasaysayan ng ating mga ninuno, mahalagang maunawaan muna natin ang kahulugan ng salitang barangay. Ang salitang ito ay nagmula sa salitang balangay, na tumutukoy sa isang uri ng sasakyang dagat na ginamit ng mga sinaunang Pilipino. Ang balangay ay isang mahabang bangka na may kakayahang maglayag sa malawak na karagatan. Sa pamamagitan ng mga sasakyang ito, ang ating mga ninuno ay naglayag mula sa iba't ibang bahagi ng Asya patungo sa magandang kapuluan ng Pilipinas. Ang bawat balangay ay nagdadala ng isang grupo ng mga pamilya na magkasamang naglalayag at naghahanap ng bagong tahanan. Kaya naman, ang salitang barangay ay naging simbolo ng isang samahan ng mga taong nagkakaisa at nagtataguyod ng iisang layunin at pamumuno. Ayon sa mga pananaliksik ng mga historiador at arkeolohista, ang mga unang naninirahan sa kapuluan ng Pilipinas ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Isa sa pinakakilalang teorya ay ang Out of Taiwan Theory o ang teorya ng pagdating mula sa Taiwan. Ayon dito, ang mga Austronesian peoples na kilala rin bilang mga taong nagsasalita ng mga wikang Austronesian ay unang nagmula sa Taiwan mga 5,000 hanggang 6,000 taon na ang nakakaraan. Mula sa Taiwan, sila ay unang naglayag patungo sa hilaga ng Pilipinas at dahan-dahan nilang tinalon ang bawat pulo hanggang sa makarating sila sa iba't ibang panig ng kapuluan. Bukod dito, may mga teorya rin na nagpapakita ng impluensya mula sa Timog Silangang Asya, partikular mula sa mga lugar tulad ng Indonesia at Malaysia, na nagdulot ng iba't ibang kultura at tradisyon sa mga sinaunang pamayanan ng Pilipinas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang istruktura ng isang sinaunang barangay bilang pangunahing unit ng lipunan at pamahalaan sa Pilipinas. Ang isang barangay ay karaniwang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya na naninirahan sa iisang lugar. Ang mga pamilyang ito ay nagtutulungan at nagtataguyod ng iisang pamumuno upang mapanatili ang kaayusan at kapakanan ng lahat. Maaaring isipin natin ang isang barangay bilang isang maliit ngunit organisadong komunidad na may sariling mga patakaran at tradisyon. Ang bawat miyembro ng barangay ay may kanya-kanyang papel at responsibilidad para sa ikabubuti ng buong pamayanan. Ang laki ng isang barangay ay nagbibigay daan sa mga miyembro nito na makilala ang isa't isa ng personal, na nagpapatibay ng ugnayan at tiwala sa pagitan nila. Dahil dito, ang barangay ay naging pundasyon ng mas malawak na lipunang Pilipino. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakamahalagang tao sa loob ng sinaunang barangay, ang datu. Ang datu ang siyang pinakamataas na pinuno ng barangay at ang kanyang kapangyarihan ay hindi basta-basta lamang ibinibigay. Karaniwang minana niya ito mula sa kanyang ama at inaasahan siyang mamuno ng may karunungan at lakas. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng datu ay ang pagpapanatili ng kapayapaan sa loob ng barangay. Kapag may alitan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad, ang datu ang nagsisilbing tagapamagitan at hukom. Siya ang nagpapasya kung sino ang may kamalian at kung ano ang nararapat na parusa. Bukod dito, pamumuno sa digmaan laban sa ibang barangay ay isa rin sa kanyang responsibilidad. Pati na rin ang pamamahala ng kalakalan at pagpapanatili ng mabuting relasyon sa mga karatig na barangay para sa kapakanan ng kanyang komunidad. Bukod sa papel ng datu bilang pinuno, ang sinaunang barangay ay may malinaw na istruktura ng lipunan na nahahati sa 3 pangunahing uri ng tao. Una, ang mga datu o maharlika ang pinakamataas na antas ng lipunan. Sila ang mga namumuno, nagmamay-ari ng lupa at may kapangyarihang magdesisyon para sa buong barangay. Pangalawa, ang mga timawa
na itinuturing na malaya at ordinaryong mamamayan. Sila ay hindi alipin, ngunit may mga obligasyon sa datu tulad ng pagtulong sa digmaan at paggawa ng iba't ibang gawain. Pangatlo, ang mga alipin o uripon, ang pinakamababang antas ng lipunan. Sila ay nagtatrabaho para sa kanilang mga Panginoon at walang kalayaang kumilos ng sarili. Ang tatlong uring ito ay magkakasamang bumubuo ng isang organisadong lipunan kung saan ang bawat isa ay may natatanging papel at responsibilidad. Ang mga maharlika o datu class ay siyang pinakamakapangyarihang grupo sa loob ng sinaunang barangay. Sila ay nagtatamasa ng maraming pribilehiyo tulad ng pagmamay-ari ng malawak na lupain, pagkakaroon ng mga alipin, at pagkain ng pinakamainam na pagkain. Sa larangan ng digmaan, ang mga maharlika ay siyang nangunguna sa labanan, nagtataglay ng pinakamahusay na sandata at baluti, at tinatanggap ang pinakamalaking bahagi ng mga nakuha mula sa kaaway. Sa kalakalan naman, sila ang nagkokontrol ng mga mahahalagang ruta at produkto. Upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, ang mga maharlika ay aktibong nagtatayo ng mga alyansa sa pamamagitan ng estratehikong kasal sa mga anak ng ibang maimpluwensyang pamilya mula sa kalapit na mga barangay. Ang ganitong sistema ng pakikipagtulungan ay nagpapalakas ng kanilang posisyon at nagpapalawak ng kanilang impluwensya sa mas malawak na bahagi ng kapuluan. Mula sa mga maharlika, lumipat naman tayo sa pangalawang antas ng lipunan sa sinaunang barangay, ang mga timawa. Ang mga timawa ay itinuturing na malaya at ordinaryong mamamayan ng barangay. Hindi sila alipin, ngunit hindi rin sila kabilang sa uri ng mga datu o maharlika. Sila ang bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng populasyon ng barangay. Ang pangunahing kabuhayan ng mga timawa ay pagsasaka, pangingisda at pangangalakal. Sila ang nagtatanim ng palay, nangingisda sa mga ilog at dagat, at nakikipagpalitan ng mga kalakal sa ibang barangay. Gayunpaman, ang kalayaan ng mga timawa ay may kasamang mga obligasyon. Sila ay may tungkuling magbayad ng buwis sa datu, tumulong sa panahon ng digmaan, at lumahok sa mga gawaing pangkomunidad. Sa kabila ng mga obligasyong ito, ang mga timawa ay may karapatang magmana ng ari-arian at mamuhay ng malaya sa loob ng barangay. Bukod sa mga timawa, mayroon ding ikatlong uri ng tao sa sinaunang barangay, ang mga alipin o tinatawag na uripon. Ang sistema ng pag-aalipin ay isang mahalagang bahagi ng lipunang Pilipino noon. May dalawang pangunahing uri ng alipin. Una, ang aliping namamahay na naninirahan kasama ang kanilang Panginoon at may ilang kalayaan tulad ng pagmamay-ari ng sariling pamilya at maliit na ari-arian. Pangalawa, ang aliping sa gigilid na itinuturing na ganap na pag-aari ng kanilang Panginoon at walang anumang kalayaan. Nagiging alipin ng isang tao sa iba't ibang paraan. Ang pagkakautang na hindi mabayaran ay isa sa pinakakaraniwang dahilan. Ang pagkatalo sa digmaan ay nagdudulot din ng pagkaalipin. Gayon din, ang isang taong nagkasala ng malubhang krimen ay maaaring gawing alipin bilang parusa. Ang sistema ng pag-aalipin ay nagpapakita ng komplikadong istruktura ng lipunan sa sinaunang barangay. Bukod sa istruktura ng lipunan, mahalaga ring maunawaan ang kabuhayan at ekonomiya ng sinaunang barangay. Ang pangunahing hanap buhay ng mga sinaunang Pilipino ay ang pagsasaka ng palay. Ginamit nila ang mga kapatagan at bundok para magtanim, kabilang na ang paggamit ng mga hagdan-hagdang palayan o terraces sa ilang lugar. Ang pangingisda naman ay isang mahalagang pinagkukunan ng pagkain para sa mga barangay na malapit sa dagat, ilog at lawa. Nag-aalaga rin sila ng mga hayop tulad ng baboy, manok at kalabaw para sa pagkain at paggawa. Higit pa rito, mahusay ang mga sinaunang Pilipino
sa paggawa ng mga produkto tulad ng tela mula sa bulak at tabaka at iba't ibang kagamitan mula sa kawayan, niyog at iba pang likas na yaman. Ang mga produktong ito ay hindi lamang para sa sariling gamit, kundi para rin sa kalakalan sa ibang barangay at bansa. Bukod sa kanilang mga hanapbuhay sa loob ng barangay, ang mga sinaunang Pilipino ay aktibo ring nakikibahagi sa kalakalan hindi lamang sa pagitan ng mga barangay, kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang mga arkeolohikal na katibayan tulad ng mga sinaunang palayok, alahas at mga barya mula sa China ay nagpapatunay na matagal nang may ugnayan ang Pilipinas sa mga dayuhang bansa. Ang kalakalan sa China ay isa sa pinakadokumentadong relasyon kung saan ang mga Pilipino ay nagpapalit ng ginto, perlas at mga produktong kagubatan kapalit ng mga porselana at sutla. Mula naman sa India at sa mga kaharian sa Timog Silangang Asya tulad ng Majapahit at Srivijaya, dumating ang mga pampalasa, tela at mga kaugaliang pangkultura. Ang mga palitan na ito ay nagpapakita na ang mga sinaunang Pilipino ay bahagi ng isang malawak na pandaigdigang network ng kalakalan at kultura. Bukod sa kalakalan at kabuhayan, ang relihiyon ay isang mahalagang bahagi ng buhay sa sinaunang barangay. Ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa animismo, ang paniniwala na ang lahat ng bagay sa kalikasan tulad ng mga puno, ilog, bundok at hayop ay may kaluluwa o espiritu. Sila ay sumasamba sa mga anito na siyang mga espiritu ng mga yumaong ninuno at sa mga diwata na mga Diyos at Diyosa na namamahala sa iba't ibang bahagi ng kalikasan. Ang babaylan o katalunan ay nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at mga espiritu. Sila ay iginagalang sa buong barangay dahil sa kanilang kakayahang makipag-usap sa espiritual na mundo. Nagsasagawa sila ng iba't ibang ritual at seremonya para sa mabuting ani, kagalingan ng may sakit, at proteksyon mula sa masasamang espiritu. Bukod sa relihiyon at ekonomiya, ang mga sinaunang Pilipino ay nagtatag din ng mayamang sistema ng kaalaman at kultura. Isa sa pinakakapansin-pansing patunay nito ay ang baybayin, ang katutubong sistema ng pagsulat ng mga sinaunang Pilipino. Ang baybayin ay isang alpabetong binubuo ng mga simbolo na kumakatawan sa mga pantig at ginamit ito sa pagsulat ng mga mensahe, kasunduan at tula sa mga dahon ng niyog at kawayan. Malaki ang papel ng oral tradition sa pagpapasa ng kaalaman mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, sa pamamagitan ng mga kwento, awitin at epiko na ipapasa ang kasaysayan, kaugalian at aral ng bawat pamayanan. Kabilang sa mga kilalang epiko ang Biyag ni Lamang mula sa mga Ilocano at Hinilawod mula sa mga Bisaya na nagpapakita ng kahusayan, tapang at malalim na pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang mga bayani at pamana. Bukod sa kultura at kaalaman, ang sinaunang barangay ay mayroon ding sariling sistema ng batas at katarungan. Dalawa sa mga kilalang Code of Laws, ang Maragtas Code at ang Code of Kalantiaw. Ang Maragtas Code ay pinaniniwalaang isinulat ni Dato Sumakwel sa Panay na naglalaman ng mga alituntunin para sa pamumuhay ng komunidad. Ang Code of Kalantiaw naman ay isang koleksyon ng mga batas na nagtatakda ng mga parusa para sa iba't ibang krimen tulad ng pagnanakaw, pagpatay, at paglabag sa mga kaugalian. Ang mga parusang ito ay maaaring maging multa, pisikal na kaparusahan, o kahit kamatayan depende sa kalubhaan ng krimen. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng barangay ay karaniwang nireresolba sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga datu kung saan ang bawat panig ay binibigyan ng pagkakataon na magsalita bago magdesisyon ang pinuno.
Matapos nating talakayin ang batas at katarungan sa sinaunang barangay, pag-usapan naman natin ang isang napakahalagang bahagi ng lipunang iyon, ang papel ng kababaihan. Salungat sa inaakala ng marami, ang mga babae sa sinaunang barangay ay may mataas na katayuan sa lipunan. Sila ay may karapatang magmana ng ari-arian katulad ng mga lalaki, at maaari ring maging pinuno ng barangay kung ang kanilang asawa o ama ay pumanaw. Isa sa pinakamahalagang papel na maaaring gampanan ng isang babae ay ang pagiging babaylan, ang espiritual na lider ng pamayanan na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng mga espiritu. Bukod dito, ang babae ay itinuturing na pantay na kasosyo ng lalaki sa pamilya. Sila ay may karapatang pumili ng kanilang asawa, humiling ng diborsyo, at aktibong lumahok sa kalakalan at pamamahala ng tahanan. Ngayon naman, talakayin natin kung paano nakikipag-ugnayan ang mga barangay sa isa't isa. Hindi sila nabuhay ng hiwalay at walang koneksyon sa kanilang mga kapitbahay. Sa katunayan, ang mga barangay ay aktibong nagtatayo ng mga relasyon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Isa sa pinakakaraniwang paraan ay ang pagpapakasal sa pagitan ng mga anak ng mga dato mula sa magkaibang barangay. Sa pamamagitan ng ganitong alyansa, ang dalawang barangay ay nagiging magkasamang puwersa sa kalakalan at depensa. Bukod dito, may mga kasunduan rin na tinatawag na sanduguan kung saan ang dalawang grupo ay nagbubuklod ng kanilang dugo bilang tanda ng katapatan. Ngunit hindi lahat ng relasyon ay mapayapa. May mga digmaan at alitan din na nagaganap dahil sa mga hidwaan sa lupa, pagnanakaw o pagtataksil. Sa mas malawak na antas, ang ilang mga barangay ay nagkakaisa sa ilalim ng mas malalaking pamunuan tulad ng mga rajahnate at sultanate. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, malaki ang pagbabagong naranasan ng sinaunang barangay. Ginamit ng mga Espanyol ang umiiral na sistema ng barangay bilang pundasyon ng kanilang pamamahala. Sa pamamagitan ng tinatawag na reduksyon, pinilit ng mga Espanyol ang mga Pilipino na lumipat mula sa kanilang mga kalat-kalat na pamayanan patungo sa mas malalaking bayan na malapit sa simbahan. Ang layunin nito ay mas madaling mapamahalaan at mapanatiling Kristiyano ang mga katutubo. Bukod dito, ipinatupad din ang encomienda system kung saan ang mga lupain at mamamayan ay ipinagkaloob sa mga Espanyol na enkomendero bilang gantimpala. Ang mga dato naman ay ginawang kabesa de barangay na nagsisilbing taga-kolekta ng buwis. Dahil dito, ang dating pantay na relasyon sa loob ng barangay ay naging mas mahigpit at puno ng pagkakaiba-iba ng katayuan sa lipunan. Kahit lumipas na ang maraming siglo, ang diwa ng sinaunang barangay ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Ang salitang barangay mismo ay patuloy na ginagamit bilang pinakamaliit na unit ng pamahalaan sa buong bansa hanggang sa kasalukuyan. Ang mga tradisyon ng bayanihan, ang paggalang sa matatanda at ang malapit na ugnayan ng pamilya at komunidad ay mga halimbawa ng mga pamana mula sa ating mga ninuno. Ang sistema ng pagkonsulta at pagpupulong ng mga lider ay makikita pa rin sa ating modernong demokrasya. Ang pag-aaral ng sinaunang barangay ay hindi lamang isang aralin sa kasaysayan. Ito ay isang pagkilala sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa ating pinagmulan, mas mauunawaan natin kung sino tayo ngayon at kung saan tayo patutungo bilang isang bansa at bilang isang sambayanang Pilipino.